Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, nilantad na PBBM, umamin na VP Sara Duterte, nagulat, tambad di makapaniwala sa balita. Nako, yan po ang ating alamin mula po rito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo kay News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Nasupalpal po yung mga tambaluslos vloggers at mga fans club ni Pangulong Marcos na mga vloggers dahil po sa kakakantyaw sa pagiging sa no comment ni Sara Duterte, no. Mismong si Pangulong Marcos po ang nagpaliwanag na karapat dapat lang tumahimik, no, si Sara Duterte. Yan po. Matagal na pong nagsabi, matagal na pong kinakantyawan, hinahanapan ng netong mga tambi vloggers. May bago na sila ngayon, mga collapsible vloggers, matagal na nilang kinakantyawan, bakit no comment? At may pasabi pa po, itong mga collapsibles na yung pagiging no comment ay katraidoran daw sa parte ni Sara Duterte, no? Paano po yan? Nagsalita na yung Pangulo nyo. Pwera na lang kung hindi nyo kinikilala. Kasi po sa amin, pag nagsalita po si Tatay Digong, no? Kinikilala po namin. Naniniwala po kami. Eto po, nagsalita na po si Pangulong Marcos. Kikilalanin nyo kaya? Ano kaya? Galing pa po sa Washington DC, United States, no? President Ferdinand Marcos Jr. said he is not bothered by Vice President Sara Duterte's silence on China-related concerns because it is not her role to speak on such matters. Ulitin ko baka hindi na unawaan. Tagalogin natin. Hindi po siya, bothered. Ano ba bothered? Hindi po siya nangangamba. Hindi po siya, ano ba mas maganda sa bothered? Hindi niya pinangangambahan, no? Okay. Diktador na issue. Layo na, naroon pa rin siya. Hindi niya pinangangambahan o hindi po siya nag-aalala. Yun ang pinakamaganda. Hindi nababahala. Correctionist. Pinakamaganda yun sa inyo. Hindi nababahala si Pangulong Marcos sa katahimikan, no, ni Sara Duterte dito po sa China-related concerns. Dahil hindi po niya trabaho ang magsalita sa ganyang mga bagay. Ang linaw siguro, no? Dalawa lang po yan, no? It's either hindi niyo po kikilalanin ang inyong Pangulo bilang Pangulo ng Pilipinas. Kasi po, ulitin ko nung sinabi po ni Pangulong Duterte na walang secret deal, pag sinabi po ni Pangulong Duterte na hindi niya nauunawaan si Harry Roque, ano man ang agam-agam namin, nagsalita na si Pangulong Duterte. Paano po ito? Nagsalita na po si Pangulong Marcos na hindi trabaho ng Vice President ng Pilipinas ang magsalita tungkol sa China-related concerns. Dagdagan pa po natin, no? Yan po ay sinabi niya sa briefing ng media, Philippine media. Okay. Inulit pa niya. Mas malupit po to. It's not the Vice President place. The Vice President is part of the government. Unlike before, pero ngayon talagang kasama. Ayun. Administration, not only in the government's agenda. So mga kababayan, isa lang po ang ibig sabihin yan Kayong bumabatikos kay VP Sara about dyan sa WPS, isa lang po ang ibig sabihin ni PBBM, tumigil na po kayo. Kasi wala rin naman kayong mapapala, di ba? Kahit anong gawin yung paninira, no? Dito sa hindi pagsasalita ni VP Sara about dyan sa WPS, mga kababayan, no effect, no? Walang epekto. Dahil mismong si PBBM po ay naniniwala na hindi dapat magsalita, no? Si VP Sara about dyan sa WPS. Ngitong mga hinayutak na to, bakit pinipilit pa, di ba?
Humanap naman kayo ng bagong maibabato kay VP Sara. Nako po. In this administration. Ayan malinaw Pinaliliwanag ng Pangulo ninyo na yung dating Vice President kaya nagsasalita ay hindi siya parte ng administrasyon. Nililinaw ko na sa inyo. Samantalang eto si Vice President Sara Duterte, hindi niya kinakailangang magsalita. Hindi niya trabaho yan. Kaya po tahimik ang Vice President. Paano? Magsusorry ba kayo sa Vice President? Inulit pa uli, that's not the role of the Vice President or the Secretary of Education to talk about China. Hindi yan trabaho ng Vice President na makipag-usap sa China o ng Secretary of Education. So I think we are all in line because I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policies, she would bring that to me. Paano yan, mahal na Pangulo? Ang una po naguguluhan ay ang inyong mga vlogger. Ibig sabihin, kaya po hindi kayo maipagtanggol ng inyong mga vlogger. It's either hindi po sila naniniwala sa inyo or hindi po sila makaintindi. Kasi simple lang po, di ba? Napakasimple lang po yan. Bakit nyo pagsasalitain yung isang cabinet official, isang member ng cabinet nang wala naman siyang trabaho? Parang ganito po yan Sa atin pong nakakaunawa, no? Parang ganito po yan. Yung pong Secretary of DILG, dapat po hindi po siya nagsasabi, hindi po dapat siya nagbibigay ng statement sa mga taga-Department of Agriculture kung paano magtatanim ng palay. Hindi po ba? Kasi po, paggagalangan po yan. Yun po ang hindi nauunawaan ng mga to. Nasanay po sila, palibasa, mapupuro lang utak. Opo, yung mga kumakantyaw kay Vice President Sara Duterte, opo, mapupurol po ang utak ninyo. Kasi hindi nyo nauunawaan yung mga roles Hindi nyo nauunawaan yung mga ginagampanan tungkulin. Akala ninyo, lahat, ang modelo nyo kasi ng Vice President, si Vice President Leni Robredo. Kung idol nyo pala yun, nagsosona rin. Pag nagsona si Pangulong Duterte, may sariling sona yun. Yun yung gusto ninyo mangyari. Ang idol ninyo, yung mga katulad ni Risa Hontiveros na lahat message. Ang idol ninyo, yung katulad ni Kiko Pangilinan na kahit walang posisyon, ay nagsasalita tungkol sa mga bagay-bagay. Ano po yan? Kaya lang, ang pagkakaiba kasi ng mga yan, no? Pag mapupuro lang utak, hindi nila i-recognize na sila'y nagkamali. Nakukuha po ninyo? Yung mga tao na marunong mag-recognize ng kanilang pagkakamali, katulad ni Badong, pag nagkamali ako, nakita nyo naman, biktima ako ng lintik na pinanood ko yung video, akala ko nag-snaban. Yung pala, lumang video na yan. Tignan nyo po yung mga vlogger na yan. Si Abe, si Bukbuk, lahat po ng vlogger na yan. Tignan nyo po kung merong mag-aamin ng pagkakamali. I-ignore lang nila yan. Yan po ang tanda, no? Pag ignore lang nila at hindi nila na-recognize na mali sila talaga sa pangangantyaw kay Vice President hindi po tayo matagal na po natin sinasabi yan. Kaya lang, dahil hindi sila naniniwala sa atin, kahit tama yung sinasabi natin, ngayon kaya, paniwalaan na kaya nila yung Pangulo ng Pilipinas? Pag hindi nyo pinaniwalaan si PBBM, ay may problema yun talaga yung administrasyon. Ibig sabihin, mas marunong pa po yung mga vlogger ninyo kaysa sa presidente ng Pilipinas. Speaking, punta na po tayo rito sa pangalawa, no? So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon Komento patungkol po riyan sa amin na nga ni PBBM na hindi dapat makialam, no? Hindi dapat makialam si VP Sara, patungkol po dyan sa WPS. Pero itong mga ilan nating kababayan, mga ka-review natin, no, pinipilit na magsalita itong si VP Sara patungkol dyan sa WPS, no? Na simula pa naman nung una, sinasabi natin na hindi po yan mandato, no, ng isang vice presidente at Secretary of Education.
So yan, mabuti ngayon, naliwanagan na tayo, no? Hindi tayo pala, naliwanagan na po sila, para matigil na yung kababanat nilang WWPS na yan, di ba? Kay BP Sara. Ano po ang inyong reaction dyan, mga kababayan? I-comment na lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ng inyo pong opinion patungkol po sa video nito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din po kalimutan mag-subscribe kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo kay News PH. Maraming salamat po.